Parang seatbelt. Diba? Unique na pag-isipan. Hi, this is Jen Ann. For today's video, I'll be talking about that bag. The Hermes Geta bag. Etong bag na to, inspired siya sa Japanese wooden sandals. Etong paa niya, para siyang yung parang bakya na traditional sandal ng Japanese. It's called Geta sandals, kaya yung bag is also called a Geta bag. Tapos, yung closure niya, magnetic closure, nagkiklik siya na parang yung sandals, na parang yung bakya pag naglalakad ka. Yan, ganyan. Yun yung inspiration sa bag na ito. Galing na ng pagka-design. Very unique. Simple yet elegant looking. Nabili ko tong bag na to sa Las Vegas. In-unbox ko siya nung nagpunta kami doon for a Valentine's date. Actually, I posted that video a few days ago. Kaya sabi ko, why not post a video about this bag? Kasi doon ko nakuha yung bag na yon. Hence the setup, yung Las Vegas lights, and may pa-heart akong pillow. So I got this on actually the day after the Valentine's Day na siya, Feb 15, 2024. So 2 years ago, binili ko to siya with my husband in Las Vegas, Encore at Wynn. Doon ko siya nabili with the help of a Filipino SA. Actually, nung pumunta kami doon, he showed us 2 bags, isang Picotin, tsaka isang ito. Yung Picotin na yon, ano siya, malaki siya na exotic yung handle. Pero at that time, hindi ko pa gusto yung Picotin kasi hindi ako mahilig hawak ng bag, yung handle. Gusto ko siya, sa body ko lang siya para free yung hands ko. So, ito yung pinili ko. Actually, hinindian ko pa siya pareho, yung dalawang bag, nung shinow niya sa amin, yung dalawang bag. I forgot to mention na after saying no to both bags, umalis kami ng store and pinag-isipan ko yung dalawang bags na shinow sa akin. And sabi ko sa husband ko, nakikita ko yung sarili ko na magagamit ko yung Geta bag. So, binalikan namin sa store and thankfully, nandun pa rin yung dalawa, hindi pa nabili. So, pinatry on uli sa akin yung dalawang bags and we decided to take home the Geta bag. Wala akong purchase history nito. I don't have any Hermes items. So, talagang pagpasok doon, naswertehan ako na he showed me 2 bags na sought after, diba? Tapos parehong black pa. So, eto siya, hinindian ko siya kasi nandun ako for Constance. Yun ang tinanong ko sa kanya. And nung nandun kami, naghihintay kami kasi he's helping someone else. And nagkabenta siya ng green Constance. So sabi ko, sayang. Kung maaga-aga pa sana kami doon, baka sa amin niya nabenta yon. Pero, looking back, okay na rin na ito yung nakuha ko kesa sa Constance. Kasi parang ang hirap bagayan ng green. Okay na rin itong black kasi very practical to use. So, yun ang story nito kung paano ko siya nakuha sa Las Vegas. So, let's talk about the price. Yung price niya, at that time, I got it $6,450 plus the tax, the Las Vegas tax, around 8.4% ata yung tax nila. Ang pagkakaalam ko, itong bag na to, shinow sa Fall-Winter collection ng Hermes noong 2021. And then early 2022, naging available na siya sa boutique at a price na $5,800. Tapos nabili ko na siya $6,450 na. Tapos when I was checking online sa US website, hindi ko siya makita. Pero the last time I checked, it was $7,650 yung pricing niya na. But I found it sa Canadian website ng Hermes, 9,300 Canadian dollars siya. And meron na rin silang slim Geta bag, parang yung east-west version, yung ilan, ng, kasi ito siya, boxy siya. Tapos yung bagong version, pahaba.
Yun. Same price din, 9,300 Canadian din siya. Yung colors niya, available siya sa neutral colors and seasonal colors. Nasartan ako na I got the black one in gold-plated hardware kasi very classic ang ano niya, combination niya na nagagamit ko siya for everyday casual use kasi yung strap niya canvas. Although yung bag itself, kung titingnan mo siya, napaka-elegante. But with the strap, nagiging sporty siya, naging casual siya. Na if I wear this, especially na black top, nagmukha siyang seatbelt. Minsan nataturn up akong gamitin siya kasi naaalala kong parang may suot lang akong seatbelt. Pero the bag itself, maganda siya. Actually, maganda nga siyang parang clutch na ganyan, oh. Kaya lang, hindi mo matatago yung strap or kung ilalagay mo sa loob yung strap, wala ka na ring malalagay na gamit kasi nala sa loob yung strap. So, hindi mo siya magagamit as clutch. Ano lang siya, maa-adjust mo siya para maging shoulder or crossbody bag. Actually, maganda nga siya na thick siya kasi hindi nagdidig in sa shoulder mo, tsaka hindi siya nag-i-slide. Yun lang. Parang seatbelt. So maybe find something else, like a different color para hindi siya magmukhang seatbelt. Tapos, yung pag in-adjust mo siya, dito mo siya i-adjust sa likod niya. Hindi mo siya basta-basta ma-adjust. Kaya pag nahanap mo na yung setting na gusto mo, yun na yun. Kasi it takes time para i-adjust siya. Yung leather niya, it's a Mysore goat skin. Durable yung leather, lightweight, tsaka scratch resistant. Tsaka, ang Hermes naman talaga, when it comes sa leather, maganda, durable talaga yung mga leather na ginagamit nila. And inside is also leather lined. Ganyan siya. Pero, ano siya, yung smooth. Kaya, nilagyan ko siya ng liner from Samorga para hindi siya ma-scratch inside. And this is how it looks inside. Yan, ganyan siya. And merong 2 front pockets here and may back pocket siya there. And then, yan. Nakasya yung buong everyday essentials ko. So, what fits in my bag, it can fit this wet wipes, tissue, pouch, card holder, my rosary pouch, my key pouch, my lip balm, my cologne, sanitizer, and my shades. So, kailangan ko siyang ayusin kasi pag overstuff siya, ganyan siya, hindi magsasara. Pero, pag wala yung shades, nasasara siya. Ayan. And then, I'll just hold my cell phone. So, kailangan ko lang siyang ayusin ng maayos, like this one. Dapat hindi nakatayo. Nakababa siyang ganyan. And sometimes, I would not bring this pouch, yung mga kung ano-anong etchaboretsing nandito sa loob. Tapos, papatong ko yung shades dyan. And then, nasasara na siya. Yan. Yung H niya, leather inside. So, pag na-scratch siya, hindi masyadong visible, hindi masyadong halata. Pero, ano siya, mabigat yung metal. Yung leather magaan, pero ito medyo may kabigatan. Pero overall, yung bag, hindi naman siya ganun kabigat. Sakto lang. Yung etong metal na to, siguro dahil, ano siya, makapal, nag-trigger sa metal detector sa airport twice akong na-check dahil dinala ko to sa carry-on ko. So, simula nun, hindi ko na siya dinadala pag nag-travel. Maganda sana siya pang travel, kaya lang, annoying yung lagi kang chine-check. So, hindi ko na siya dinala. Kasi,
I went for a domestic flight once, tapos international flight, nagamit din to. So, sa parehong flight na yon na-check ako. So, sabi ko, wag na lang. Para hindi hassle. So, hindi ko na siya dinadala sa travels ko. Itong H niya din, parang it serves as a feet na pag binaba mo siya, ganyan, hindi nagtatouch. Oh, hindi siya nakikita eh. Pag binaba mo siyang ganyan, hindi nagtatouch yung leather sa baba, kundi itong apat niyang feet sa baba. So, yan, na protektahan yung leather. Tsaka, hindi siya yung H na in your face kind of H na Hermes. Sakto lang siya, minimal design, yet unique. Yung mga gusto ko, simple pero unique. Kaya saktong-sakto talaga siya sa akin at nagagamit ko talaga siya. Yung opening niya, magnetic closure siya na pag close mo, magkiklik siyang ganyan na parang yung bakya ng Japanese kasi dun nga siya inspired. Yan, yung parang click-clack pag sinuot mo yung bakya na yan. Diba? Yan siya, diba? Unique na pag-isipan talaga. Pero the other side, hindi siya nagbubukas. Paganda talaga siya to pang travel kasi pag ayaw mong manakawan ka, since crossbody naman siya, ito yung sa side na nasa body mo, kung saan yung opening. Tapos ito yung sa labas, so hindi siya mabubuksan. Kung sa sarili ko, na dito lang ko lang naman siya ginagamit. Ang palatandaan ko na alam ko na itong side yung opening is ito yung nandito yung niya, buckle para sa strap. Kasi pag sinuot ko siya, ganyan siya, 'di ba? So, alam ko na pag itong nasa harapan, alam ko na ma-open ko siya this way. So, ganun siya. Tsaka mahaba yung strap kasi yung usually nakikita ko sa mga tao yung hanggang dito lang siya sa waist area lang, banda pag crossbody nila. Pero ako gusto ko siya sa hips ko kasi medyo malaki ako dito. So, pag may malaki pang isa, hindi na siya maganda tingnan. So, gusto ko mas mababa para may balance. So, kaya ganito siya mahaba. 5'4" pala ako. So, it hits on my hips pag ganito siya kahaba na halos nasa dulo na. Ganun, yung strap niya. Kaya, ito din gusto ko siya, adjustable siya. Kasi usually, yung mga bag ng Hermes, walang adjustment. Ako, pahirapan. Kung hindi bagay sa'yo, hindi talaga. Huwag ipilit. Kagaya ng, yung bag na gusto-gusto ko sa kanila. Yung Rolly, ang ganda, kaya lang ang iksi nung strap. Hindi maganda tingnan sa akin. Ilang beses ko nang trinay. Hindi talaga eh. Gusto kasi yung style ng bag na yan at lagi kong ina-ask yun. Pero, talaga eh, maliit siya yung strap niya. So, I'm happy na adjustable tong strap na to. Ang maganda din dito sa bag, parang unisex siya. Parang nakikita ko yung mga lalaki pwedeng suotin ito. I wear it pag naka-pants ako or kaya naka-dress or kaya naka-jacket. Sa winter time, bagay din siya. So, talagang sulit na sulit siya. Gamit na gamit siya. And sa 2 years na sa akin ito, mukhang bago pa rin siya. So, that's it for this bag. Gusto ko lang pag-usapan tong bag na to. Yeah, I love this bag. I still do. And, worth ba siya? Yes. Tumataas na nga yung value niya ngayon. Tapos, nagagamit ko naman siya halos everyday. Hindi siya namimili. And usually, casual naman yung mga suot ko. So, yun. Thank you for watching. Bye!